Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Miyerkules at andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na naming edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at doon naman sa mga supporter ko, yung mga followers ko sa Facebook at doon sa mga subscriber ko sa YouTube na laging nag-aabang. Maraming salamat po. Kayo po ay alam natin team replay. Pero ganun pa man. Ang karamihan po sa nanonood sa akin ay team replay. Diyan po yung daan-daan, libo, aba, hindi naman pala daan-daan libo, mga libo-libo ang nanonood diyan sa akin. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik. Pag-usapan natin ngayon nangyari kahapon. Siyam na oras ang hearing na nangyari sa House of Representatives. Talagang grabe. Inabangan ng marami yung mga revelasyon at ang star of the show kahapon si Ramil Madriaga. Pero bago natin puntahan si Ramil Madriaga kasi marami tayong pag-uusapan, marami din tayong mga nakumpirma. Nakumpirma natin na talagang hindi nag-exist si Mary Grace Piatos. Kasi sabi ng PSA, yung Statistics Authority representative, walang ganong klase ng tao. At narinig din natin sa COA na disallowed yung disallowance pala nung yung confidential fund ni Sara Duterte sa OVP ay na-deny. Yung kanyang appeal na-deny ng COA. O, di ba? Tapos yung NBI naman, may pasabog din. Nakita natin na yung mga pirma pare-pareho. So ano ba ba lusot dito ni Sara Duterte? Di ba? Alam mo, minsan nakikinig ako sa mga DDS, nababasa ko, masakit sa ulo, di ba? Binabasa ko yung mga comments nila sa mga balita sa social media. Makikita mo naman yung comments. Talagang hopeless tong mga to. Kahit anong gawin, kahit na yata isampal mo na sa mukha nila ang facts, hindi pa rin sila magbabago. Kaya sabi ko, totally, I've given up. Di ba sinabi ko sa inyo, I tried to explain to them, I've tried to reason out to them, pero hindi eh. Ang iba nga diyan malungkot, kaibigan ko pang iba. Pero yun nga, mukhang nasira yung pagkakaibigan namin because of that, or we're just being civil. Ah, Kasi ako naman sumuporta din naman ako kay Duterte, marami din namang kaibigan ko ang parang tumalikod sa akin. Pero naintindihan ko ngayon bakit sila tumalikod sa akin, eh. Pero ang importante ako ay nagbago, ibig ko sabihin niyan, ginamit ko utak ko. Ako naman kasi gano'n, eh, may paniniwala ako pero 'pag napakita mo sa akin na ako mismo naka-realize na mali yung aking pananaw, I'll just change the way I think. That's what people mean to be, that's what rational people need to be, yung ginagamit nila utak, hindi yung para bagang kasubuan na, eh, oh, 'di ba? Katulad nito talagang kitang-kita mo naman na talagang, you know, grabe yung kita mo na yung mga andon sasabihin nila hindi, ano lang daw yan, nabayaran lang daw yang NBI, yang Department of yang COA, parang sabi ko, "Ano ba yan?" Now si Ramil Madriaga siyempre titirahin yan ng mga DDS at nakita naman natin na even prior to pag-upo niya marami ng sinasabi sa kanya. Kahapon yung mga congressman na talagang alam mo naman pro Duterte, itong si Representative Nasal at saka itong si Marcoleta, na sa totoo lang hindi naman pala miyembro yung dalawa ng Justice Committee pero dahil sila ay miyembro ng House, pinagbibigyan sila. Alam mo naman na talagang gustong kulapulan ng putik ang image ni Madriaga. Even before the hearing, may mga nagsasabi na itong si Paulo Panelo na anak ni Salvador Panelo ay sinasabi, abogado din siya ni Sara Duterte. Sinasabi na ano na ah, weakest link daw si Ramil Madriaga. At kahit nung matapos na yung testimony ni Ramil Madriaga, lumabas pa sa social media na talagang na-confirm daw yung pagiging weak link nito. Parang sabi ko sa sarili ko, ano kayang pinanood nitong hearing iba sa akin? Anong planeta kaya siya nanood? Hindi ba? Kasi ako kitang-kita ko talaga yung sincerity ng tao. Of course, we have to give him the benefit of the doubt. At the same time, let us be more careful. Nung una sabi ko, tingnan natin kung ano bang mga sasabihin niya. Pero talagang kumbinsido ako, detalyado ang kanyang kwento. At yung kanyang mismong pag-iyak, yung kanyang ano, yung parang sabi ko napaka-authentic. It's a feeling, sa kasi sabi ng iba daw umiyak, nagdrama.
Ma-imagine mo yung pakiramdam na pinagsilbihan mo yung isang taong katulad ni Sara Duterte at nung tatay niya. Tapos at the end of the day, you felt betrayed. Kasi hindi naman talaga tinatago ni Ramil Madriaga na ang kanyang motibasyon dito ay gusto niya, I think to put it simple, gusto niyang padama kay Duterte na pinabayaan siya. Kasi nga, di ba, kasakasama siya sa mga kampanya, tumulong siya, sariling pera niya, ginastos niya. Pumayag siya na mag-create ng mga dummy accounts, 'di ba? Pati yung pag-deliver ng mga pera, 'di ba? Pagbili ng mga motorsiklo, andun siya. Ah, Pati yung siya mismo mag-deliver ng mga pera sa yung confidential fund, very damaging yun, 'di ba? Yung sinasabi natin 11 days na gastos, yung pala ay hindi daw yung 11 days, yung ay 24 days, in just less than 24 hours na dispose yung magkano yan? 175 million pesos. Tapos inisa-isa niya pa, alam na tukoy niya yung detalye, ano pa yung coaching ginamit nila, etc. Sinong kasama niya. Mahirap pag-imbento ng ganitong kwento, kahit mga scriptwriter ng Telefantasia, mahihirapan dito. Di ba? Kung ito talaga script lang. So, detalyado. Makuha mo yung samaan ng loob niya na imagine, di ba, narinig natin na gusto niyang tulungan yung mga farmers na di umano ayon sa kanya ay na biktima ng land grabbing ng isang kumpanya. Nakalaunan nalaman niya ang nasa likod pala nito ay allegedly si Harry Roque. So imagine, nagpatulong pa nga siya kay Sara Duterte at sabi ni Sara Duterte, pumunta ka sa aking bahay dito, dalhin mo yung mga magsasaka. Nung pumunta na sila, nagbago na isip na Sara Duterte. Siguro nga, ang duda ko doon ay siguro dahil nga nasabihan na siguro na si Harry Roque yan. Right? So yung feeling ng betrayal na ikaw ay gusto mo lang tumulong sa magsasaka, tapos kinasuhan ka pa ng kidnapping, nakakulong ka, hindi ka pinabayaan. Kaso, I can understand the sentiment, the resentment of this person. So sinasabi niya, gusto lang niyang gumante. Talagang gusto niyang gumante. Dahil meron siyang resibo. Kung kayo ang nilagay sa ganung klase ng sitwasyon na tumulong kayo at pinabayaan lang kayo hanggang sa makulong kayo, of course, definitely, and you have all the information that can be damaging, I definitely would do the same. Di ba? Doon nagkamali si Sara Duterte eh. Marami pang mga pasabog na nilabas si Ramin Madriaga. For me, is very believable. Kunyari, yung kwento na meron daw term agreement si Sara at saka si BBM. Pwedeng nangyari yon na the reason why Sara agreed to become vice president and BBM the president is that there's a talk that they're going to just have a term sharing where BBM will step down to give way to Sara. At para magkaroon na siya ng maging presidente siya pagtatakbo sa 2028 as incumbent. Posible na 2025 daw yung magic date na para less than 3 years na lang umupo si Sara. So covered na siya nung parang nangyari kay Gloria na yun, no, pwede pa siyang tumakbo. Right? So parang uh, and then after that, parang ang tanong anong nangyari? Maaring hindi hindi na tinuloy ni BBM yung plano, you know? And so andun pa rin yung kwento na nag-meeting din daw si Duterte, may meeting ng mga general at gusto nilang pagplatunhan na anong gagawin nila pag si BBM mag-renege sa usapan. At nangyari daw to noong 2025, 'di ba? Or pag 2025 hindi sumunod sa usapan si Pangulong Marcos, andun na magsisimula sila ng kaguluhan. Kaya ako naman nag-backtrack ako ng panahon. Sabi ko, aba, oo nga naman noong 2025 nakita natin doon na nagsimula yung lahat ng mga hidwaan eh. Doon na naging palaban si Sara Duterte, doon na niya nababanggit na hindi na tumutupad sa usapan si BBM. Di ba narinig natin yan? Sinasabi ni Sara, no, hindi tumupad sa usapan si BBM lagi. And then nagsimula ng ma-organize ang maisog. So parang nag-mobilize na sila to weaken and undermine BBM's administration. That was 2025. And therefore, doon mo na makita na talagang baka nga totoo na talagang nagkaroon ng team ng term sharing agreement na hindi sinunod ni BBM for some reason.
And of course, you cannot fault him for doing that. I could even fault him kung itinuloy niya. Pero dahil hindi niya itinuloy, sige. Although may mga nagtatanong, ano naman sasabihin mo ngayon kay BBM na siya ay pumayag sa ganun. That's politics, you know. It's politics, plain and simple. But people can change minds. And in this case, it changed minds for the better. May imagine mo kung si Sara Duterte presidente natin sa ngayon. So, it's really very believable yung sinasabi ni Ramil Madriaga. Marami pa siyang mga sinabi na nakakatuwa katulad nung of course, you know, yung sinabi niya na ito daw ay mismong galing sa propesor ni Sara, nagsasabi na hirapan si Sara sa klase, mahirap na, you know, at madaling galit, nambubuli ng mga kaklase, etc. So it's something that we know she's capable of. Of course, ayoko nang banggitin yung mga pananaw ni Duterte sa kanyang mga anak na lalaki. That was on record, but I don't want to play that up here. Kayo nilang bahala na umano doon. Ngayon, may lumalabas ngayon na kwento kasi may kwento nga naman doon si Madriaga na merong painting sa likod ni Sara Duterte na sinabi niya na ako ang nagbigay niyan. Tapos may lumalabas ngayon na artist galing Davao na ako ang nagbigay niyan. And then sabi ko, oops, meron yatang butas yung kwento ni Ramil o that ano, ano? Tapos may lumabas ngayon, may dalawang painting nga naman talaga. Yung magkatulad. At yung isa, parang pinaint yata ng isang bata galing sa Laguna na hawak-hawak pa ni Ramil sa picture. Na parang katulad pero magkaiba yung anggulo ng mukha. So, hindi ko alam kung may kinopya, may forge or whatever. But it's going to be very easy for Ramil to mistake. Kung yun naman talaga yung original na painting nakalagay sa likuran dahil kamukha, pwedeng masabing ni Ramil baka yan yung binigay ko. Pero kung hindi man yun, ay may paliwanag kasi meron din pala siyang binigay na ganung painting. Hawak-hawak niya pa eh. So, it doesn't weaken the the argument. It doesn't weaken anything at all. If at all, there are two paintings that are similar, and Ramil gave one. Ang naisip ko nga, baka naman kako may painting na ganung tunay, tapos pinagaya ni Ramil sa isang painter na bata. Gayahin mo nga ito at ibibigay ko kay Sara. Kasi gustong-gusto niya yan doon sa Davao. Di alam ka namang dala-dala niyo yung painting somewhere. O di siguro may kopyas dito sa kabila. Di ba? Posible yun. But anyway, that is a minor detail that cannot weaken the argument and the testimony of Ramil Madriaga. So ngayon, Paulo Panelo, nakikinig ka ba sa akin? Anong weak link ang pinagsasabi mo? Ang weak link dito, yung napatunayan natin na sinungaling si Sara, imagine sabihin ba naman niya na hindi ko kilala yan. 'Di ba? Hindi ko kilala yan. 'Di ba under oath, nandoon sa kanyang demanda kay Ramil Madriaga na under oath sinabi niya na hindi ko kilala. Ano kung hindi kilala? Grinit mo nga ng happy birthday. Tawag mo pa Sir Ram. Marami nagtatanong bakit daw Sir Ram ang tinatawag. Yun daw. Ganyan po minsan ang tawagan ng mga ano yan. Kami nga dito sa UPLB, mga empleyado namin kung tawagin namin ay Sir Vance, di ba? Kahit alam mo na professor ka, sila ay administrative officer. Ano yan, parte yun ng kultura. Minsan nasawagin. Basta kasi Sara Duterte, mahilig naman magano, Sir. But, Sir Vance, Sir Ram. Di ba? Imagine, happy birthday. Hindi mo kilala, tapos babatiin mo ng happy birthday. Yeah. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, pinabati lang ako, may nagsabi lang sa akin magbati. Sige, go. Anong tawag mo dun sa nakikita mga mukha niya sa kampanya? Nakikita mukha niya dun sa Zoom meeting, di ba? At mismong doon sa scene, ito, damaging ito, yung hinanap niya pa. Seram, tapos kinuha yung flag, ibinigay kay Ramil. Oh, hindi mo kilala? Tapos hahanapin mo, tapos ibibigay mo yung bandila, yung flag. Ay, doon na lang makikita mo, talagang Sara Duterte is not telling the truth. So yun, but I think the ultimate bravery or courage of Ramil Madriaga, and the reason I think the nail that could seal the deal
for his credibility is when he openly signed a waiver, a bank waiver. Di ba sinasabi niya, may mga nabukas siya ng mga bank accounts dahil pinabukas sa kanya ni Rodrigo Duterte. The fact that he signed a bank waiver, but no Duterte ever has done. Very few politicians have done. Yung gusto mong pabuksan ang bank accounts na yan is a sign. Yung mga prueba, pinakita may mga cheque pa siyang i-deposit. Di ba? Right? So, it's something that for me nung ginawa niya yun parang sa akin, okay. That's it. This guy is credible. And then contrapose that to the evasiveness of Sara Duterte, pagsasabi niya nung mismong hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Mga resibo na ito eh. Ngayon kung ikaw ay DDS, gusto mo maging bulag, fine. Alam mo, love pa rin naman kita kahit ganyan ka kung kaibigan kita eh. Kaya lang yun nga, nalulungkot ako para sa inyo. Yung mga friends ko na ganyan mag-isip. Na parang nalulungkot ako kasi yung iba diyan, may nakapag-aral naman, yung iba may mga PhD pa, nagtuturo pa sa UP Mindanao yung iba, mga kusinos, mga kababayan ko sa Bicol, na kaya lang naman galit kay Pro Sara, galit sila doon sa kanilang mga kaklase ng mga, ng mga Pro Leni, di ba? May mga ganun eh. Ako, ang feeling ko parang, I still value you as friends, but I hope you can do better. Di ba? Parang hanggang saan? Hanggang saan yung guhit ng pwede yung i-tolerate? Kahit huwag niyo na akong batiin forever. Pero for me, I will be happy if you as a friend become better. Kasi I've been there. I've been there, I tell you. I've been there. And I know the feeling. And now I feel better. O siya, sige na. Sana napagturok siya yung kaisipan, haplos ko yung mga puso at napabago ko mapanay sa buhay, lalo-lalo na sa usapang politika. May nag-message sa akin. Sabi hindi naman daw nanonood na yung mga yun sa akin. Kaya wag na akong mag-abala. Anyway, ulitin natin. Sana nakapagturo sa kaisipan na plus ko yung mga puso at nababakong panahon sa buhay, lalo na sa usapang political. Ay sabi sa akin ng Lasal, teach, mind, touch, heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Kita-kita lang ulit tayo sa Biyernes sa isa na may edisyon ng usapang politika. Pero ngayon po, ingat na lang tayo. Hintayin na lang natin yung sunod na hearing sa April 22. Next week po yun. Exciting. Sige, laging sinasabi, UP naming mahal, Animal Lasal. Magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi. Nasa man kayo naroon sa mundo sa ngayon. Lalong-lalo na sa mga team replay na laging nag-aabang sa akin. Bye for now!